you can submit proof of and now or later using my Service Canada account. Do you want to add your proof of Good morning mga kol. Yan, so it's a bad day for us, lalong-lalo na sa kababayan natin dito sa Quebec. Yan, so merong friend request sa akin nung nakarang araw. So kilala siya ni batchmate ni Nikoy, yung subscribers natin mula sa Pilipinas hanggang nakarating dito. Sinamahan din natin kumuha ng cellphone nung nakaraang linggo. Yan, so nakita niya yung post ni Nikoy na andun ako, tapos nag-send request siya, nag-friend request. Yan. And then suddenly kagabi nag-chat siya sa akin na pwede bang tumawag kasi importante. Kaya yun, nag-usap kami mga kol. And then yun nga, yung sinapit niya sa company niya is tinerminate siya ng company niya. So tinanggal siya sa trabaho. Hindi ko pa alam yung buong storya mga kol, kasi break time ko kasi nung tumawag siya, kunti lang yung oras na nag-usap kami. Yan, so advice ko sa kanya, pumunta ng Service Canada kasi mag-report para at least mabigyan siya ng trabaho ng Canada, hanapan siya ng ibang company, and then mabigyan siya ng allowance while naghahanap ng trabaho. Yan, so ang problema ngayon is since 2 months pa siya dito sa Canada mga kol, nakarating lang, wala siyang sasakyan papunta sa Service Canada. So I offered him na servisan ko na lang siya papunta sa Service Canada, and yung bahay niya mula sa amin is siguro mga 40 minutes. Yan, so yan si Mrs. galing pa ng trabaho alas 12. Pag na yung trabaho, pag out niya sa trabaho, punta kami agad. So on the way na kami papunta sa kanya mga kol. And then hopefully matulungan natin na makahanap siya ng trabaho dito. Kasi nga medyo traumatic din sa kanya kasi bago pa siya dito, tapos tinanggal siya sa trabaho, Mas pinag-offer. tinerminate siya. Yan, so medyo malapit-lapit na tayo sa kanila mga kol. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung exact na dahilan. Yan, so sabi ng company daw niya, sabi ng amo niya, bibilan daw siya ng ticket this katapusan ng November. So 28 ngayon, 29 pala. So next day bibilan siya ng ticket ng amo niya para makauwi ng Pilipinas. Pero sabi ng amo niya, if he will stay here in Canada, wala lang problema sa amo niya. So I advise him na wag umuwi kasi nga wala naman siyang gagawin sa Pilipinas. So wag mawala ng pag-asa, sana makakita ng trabaho. Yan. So dito na tayo sa kanila mga kol. Yan, 387 sa bahay niya. 387.
ng tao mga kol kasi kapag bago dito sa ano, tinanggal agad. Yeah. Yan, 387. Yun. Yan, so tawagan natin na nandito na tayo. But Yan mga kol, andyan na siya. Yan. So, diretso kami ng Service Canada mga kol. Mag-report kami doon. Tapos, hingi kami ng trabaho at allowance. Yun, so valid naman yung reason niya. Yan, so hello. May buntag. oh, yan mga kol. Ano pangalan? Fausto. Yan, dito si Fausto Di Garcia. Fausto Di Garcia. Yan, papunta kami ng Service Canada ngayon mga kol para ano, mag-report na tinanggal siya sa trabaho. So, pinaginitan siya ng lokal. Yan. Then, nagsumbong yung lokal sa amo kaya tinanggal. So, yan, dito kami Service Canada mga kol. Tara, pasok tayo. So yan mga kol, galing kami sa loob ng Service Canada. Nag-apply kami ng ano, allowance para sa mga nawala ng trabaho. Yan, so eligible din si Fausto na mag-apply ng open work permit kasi tinanggal siya. Mayroon ding rason. Yan, so hopefully maka-apply ng work permit, open work permit. Tsaka darating na yung allowance. Hi! Patrol sa taman. Patrol niya biyahe. Dahil iskinan dahil. Obang itu tekan. Yes, basurahan. Basta ko bila. Ay, bas na ba sunod? Yan ang wagit sige. Yeah. Salamat kayo. Update lang. Oh, Update lang sa mga ma'am, salamat kay ma'am. Salamat po. Salamat kasi yung oras. pag may lakad ka sa Pernis. Oh, message lang ko. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Salamat. So yan ang mga kol. Dito na kami sa malapit sa bahay. So yun na nga. Pinag-apply natin ng allowance mga kol kasi for the meantime na wala siyang trabaho at naghahanap ng trabaho is at least meron siyang allowance, at least pambayad ng bahay, pambili ng pagkain. Yan, so hopefully ma-approve na rin agad yung work permit niya mga kol, open work permit kasi apply yun sa online. Tsaka tumawag naman yung taga IRCC sa kanya na eligible siya for open work permit. Yan. So hopefully ma-approve na at saka makahanap din ng trabaho. Yan, so dito sa Quebec mga kol, kung meron kayong hiring na welder dyan sa company ninyo, pwede nyo siyang i-contact
pwede nyo siyang i-recommend sa company nyo. Yan, so saka sana nga makakita na siya ng bagong trabaho mga kol. So in-advisean ko rin na mag-report siya sa agency niya. So pareha kami ng agency. Mag-report siya sa agency, paalam na natanggal siya kahapon. Saka baka merong ad resolution yung agency. The important is pumunta na siya sa Service Canada, tapos mag-a-apply na ng open work permit, kasi nung tinawagan niya yung IRCC is eligible naman siya. Ang problema niya ngayon kasi hindi niya ma-open yung link na binigay ng IRCC para i-apply yung work permit, open work permit. So kailangan ng laptop. Ang problema din ko rin kasi malayo siya, 40 minutes from my house. Meron sana akong laptop kaso may trabaho ako bukas. Sabi ko naman sa kanya kung wala talaga siyang mahiram is ngayong na lang Friday, dalhin ko yung laptop ko doon sa kanya. Yan, so sa mga taong malapit dyan sa kanya, dyan sa Viewport, yan, kung meron kayong laptop na bakante, pwede nyo ipahiram sa kanya mga kol para para matuloy na yung application ng open work permit. Yan, so yan lang muna ngayon mga kol, update lang tayo sa kanya kasi tulungan natin kung makakaya natin. Yan, so salamat sa panonood mga kol, and thank you very much.